Hi guys, welcome back. Si PBBM at si Auntie Claire pinagmumura sa Canada. Ay, talaga namang ang lutong ng mura ni Kuya dyan sa Canada. So, isi-share ko po sa inyo at magbibigay po tayo ng reaction. Shame on you, Claire and Claire. Shame on you, Auntie Claire and Claire. Auntie Claire. Bring the money to the Filipino people. We have a big flood control project come right now. Palamukha! Natakot si Auntie Claire. Natakot. Oh, come on. Harassing? Look what you did in the Philippines. No, we are not violent. We're done with you. We're done with you. We're done with you. Yo! Oh! Uy! Uy! Oh! Mamatay ka na sana. Sumagot po si Auntie Claire dyan ha. Pero mamaya na natin isi-share. So, siguro naisip ni Auntie Claire, hindi pala pwedeng basta-basta na lang gumala sa ibang bansa. Kasi dito mo gawin yan, yung harapan na komprontahan, na mumurahin mo siya, baka ipahuli ka. Kasi sila siga dito eh. Kaya mayabang yan dito eh. Pero sa ibang bansa, na-realize niya, hindi pala pwedeng magagala-gala dito. At hindi pwedeng magmayabang dito. So, yan po ang reaksyon ng isang galit, Auntie Claire, ano? Galit po yan, yung reaksyon na yan. Sokdo lang umabot na sa murahin ka na. No? So, pakinggan muna rin natin yung sagot naman ni Auntie Claire. Nagpa-interview agad kay Ivan Mayrina. So, ito, pakinggan nyo. Ano po yung nangyari kanina na sa ngayon nagba-viral itong video ninyo dito sa Vancouver? Actually, gumagawa sana kami ng reels para dito sa event na kung saan bumisita ang ating Pangulo sa Canada. So, gumagawa kami ng reels, tapos may lumapit sa amin na Pilipino. So, ngumiti ako, tinanong niya ako si Yussi Claire, sabi ko, yes. At doon, sinasabi niya na, sumigaw na siya, you ask your president to resign. So, kinuyog na kami, samantalang, kung tutusin, kami nagtatrabaho. Hindi kami nagbabakasyon dito. Talaga? We're just doing our job, pero nahinto yun. Hindi na kami nakapagtapos ng aming pag-shoot ng reels dahil nga may mga Pilipino ganito yung ugali. Pero kung, hindi ko alam kung saan sila grupo, pero yung naratibo nila, yung tipong BBM Rizal. Yung naratibo nila ay maleta. Yung naratibo nila magnanakaw. So, at sinabihan ako na pangit. No. Sabihan, sinungaling. So, nung sinabi nilang pangit daw ako, feeling ko sila yung sinungaling. Teka. So, may mga ganyan tao. Teka, parang gusto niyang palabasin Duterte yung naratibo ng mga protesters. So, parang gusto niya sabihin, Duterte, pakawala ng Duterte yan. So, hindi niya siguro nabanggit. Ewan ko, bakit hindi niya nabanggit yung Duterte. Pero yun ang gusto niyang sabihin. Pero, kumbaga, wala na bang ibang isasagot? Si Auntie Claire, Duterte pa rin ang sagot. Diba? Hindi niya na siguro tinuloy Ayan. May freedom of expression tayo, pero hindi naman kailangan maging bastos. Teka. Hindi naman ganyan ang ugali ng mga Pilipino How did you Nako. feel about that, Yusek? Did you feel threatened at any point? At the time, dalawa lang kasi kami ni Director Robert Sol. Kasi nga siya yung kumukuha sa akin. Siya yung kumaga, sa kanya hawak yung camera. So, threatened. Siguro in a way, kasi dalawa lang kami. Hindi ko alam kung mananakit sila or what. Kasi parang, siguro yung grupo naman nila, parang kung sino man yung idolo nila, parang sanay sa violente.
pagiging Oo. violente. So, Ayan, no? syempre hindi namin alam. Buti na lang, thank God, na pagtawid kasi namin, hindi namin alam na may mga police officers. So, pagtawid namin, so, kinausap na namin sila kasi sumusunod sila eh. Di ba? So, Talagang susundan kayo niyan. Kung ganyan talaga ang magiging ugali ng Pilipino, hindi kayo uunlad. Wow! So, kawawa pa rin kayo. O, kita mo? Napaka-demonyo talaga ng taong ito. Hinaharas daw sila at binabastos o binastos. Hindi bastos ang tawag doon, batikos. Binabatikos kayo. Tandaan po ninyo, kayo ay public servant. Public servant. Dahil naramdaman naman nila at nalaman nila na yung pagpapadala nila ng remittance, kumikita kasi ang gobyerno dyan. Yung kinikita ng gobyerno sa pagpapadala nila ng remittance, mga kababayan natin nasa ibang bansa, ay ninakaw ninyo. Yan po, yung reaction nila na yan, ay batikos po yan at pagpapakita ng galit. Galit po ang taong bayan. Kaya Claire Castro, kahit ano pang sabihin mo na hinaharas ka, ikaw ay public servant. Kung maayos yung pagsiservisyo mo, anti-Claire, sa tingin mo, sasapitin mo yan. Sa tingin mo, ganyan na magiging reaksyon. Si Arnel Ignacio, kapag pumupunta siya ng ibang bansa, puro papuri po yung nakikita naman natin sa video sa Facebook niya puro papuri po sa kanya, walang bumabatikos sa kanya. Hanggang sa naalis na nga po dahil siyempre pinag-initan at sayang din yung budget ng OWA, hindi nakukurap, kaya pinalitan, ayan, kinukurap na po yung budget ng OWA. So, ang gusto nating sabihin, kung maayos ba yung ginawa mong serbisyo, Auntie Claire, talagang mamahalin ka ng taong bayan, kagaya nung dating presidente, si PRRD. Kapag pupunta sa ibang bansa, talagang napakainit ng pagtanggap, walang ganyang pagbabatikos na napanood tayo. Wala po Mayroon ba kayong napanood na nag-rally sa ibang bansa? At kung ano pinagsasabi kay PRRD, wala po. Dahil maayos, walang korupsyon ang pagseserbisyo ng Duterte administration. Pero bakit ganyan? Ganyan yung pagtrato sa inyo ng mga kababayan natin. Dahil unang-una, napakasinungaling mo sa araw-araw na lumipas. Puro kasinungalingan ang pinagsasabi mo. Kaya ganyan na lang kagalit o kagalit ang mga mamamayan. At sinasabi pa nito, hindi kayo aasenso kung ganyan. Sa bagay, umasenso ka na. Auntie Claire, ang damit mo nga sa araw-araw mamahalin. Opo, paiba-iba ng damit yan. Doon pa lang sa damit makikita mo na yung kanyang pag-asenso. Pero saan galing yung pag-asenso mo, Auntie Claire? Galing sa pera ng bayan, sa pondo ng bayan na ninakaw mo. Opo, may corruption din yan. Si Auntie Claire, may corruption yan. At sinasabi niya, gumagawa daw ng reels, nagtatrabaho daw sila. Baka reels mo lang sa FB yan. Baka sa account mo lang yan. Tingnan nyo yung reaction niya. Para siyang nagsusumbong sa media. Ito namang media, si Ivan Mayrina, sa bagay, magkakasabwat sila, no? Mga media, Malacanang. Kita nyo, kasama nga yung mga media. Gastos pa rin ng pera ng bayan po yan. Gastos yung mga pamasahe ng media. Hotel ng media, pagkain ng media, may pa yan, may maleta pa yan. Ganyan po. Ganyan po tinatrato yung media para lang makipagsabwatan sa kanila, pagtakpan yung mga kapalpakan, yung mga dapat itago, tinatago ng media. Ayan.
So dito po kay PBBM naman, paglabas niya ng Jollibee sa Canada, binatikos din siya ng mga protesters. At napanood ko po yun, na-realize ko, naalala ko yung pagtrato dati ng mga kababayan natin Pilipino sa mga Marcos. Ganyan po dati, pero dati na po yun. 1980s, 1990s, hanggang mag-year 2000, hanggang sa tumakbo siya ng Vice President. Ganyan po yung sinasabi kay Bongbong Marcos, magnanakaw, kapal ng muka mo, until tumakbo siya ng presidente. Nawala na po yun. Nawala na. Nung tumakbo siyang presidente, at nang nanalo siya, binoto siya ng 31 million, at talaga namang nabago yung pananaw ng tao. Ang ganda na, di ba? Pero ano ulit nangyari? Ganito na naman. Bumalik sa dati, Bongbong Marcos, yung pagtrato ng mga mamamayan sa iyo dahil sa ginawa mong korupsyon. Dahil sa sobrang dami ng ninakaw mo. Ayan, ganyan na naman, minumura ka na naman, binabatikos ka, pinapahiya ka sa ibang bansa. Ganyan na naman yung trato sa inyo. Sinisigawan ka na naman na magnanakaw. Sayang. Sayang talaga. Pero kung demonyo ka, wala sa'yo yan. Pangiti-ngiti lang siya. Habang nagsasalita yung mga kababayan natin, sinisigawan siya. Sa loob-loob niya, sige, sumigaw kayo, magsalita kayo. Basta yung pera nyo, nanakaw ko na. Yung pondo ng Pilipinas, nanakaw ko na. Bahala na kayo. Parang ganun yung nakikita ko sa kanya. At itong mga demonyong ito, wala nang hiya to. Talagang sobra ang kapal. Hindi na nakakaramdam po yan ng kahihiyan, yung mga ganyan. Tama lang yan, mga kababayan ko. Kapag nandyan yan, yung mga administrasyon, nasa lugar nyo, sa ibang bansa, magsalita kayo. Kung talagang dapat murahin. Dahil yung pondo ng bayan, sila humahawak nagkanakawan. Dapat lang i-express natin yung galit natin. Kasama sa galit, yung pagsasabi ng mura. Kasama po yan sa expression. At may desisyon ng Supreme Court dyan na ang pagmumura sa public official, expression po yan ng speech. So, kung sana inayos nyo yung pagsiservisyo nyo, sana kagaya kayo ng dating Pangulong Duterte. 'Di ba? Kung saan bawat punta ni PRRD sa ibang bansa, talaga namang mainit yung pagmamahal na ibinibigay. Sa'yo, Bongbong Marcos, walang ganyan. Baliktad nga Binabatikos kayo Dahil yan sa hindi maganda yung ginawa nyong pagiging public servant. 'Di ba? Ang layo kay PRRD. Panoorin nyo yung mga dating video. Wala po ako napanood kung saan pumunta si Digong sa ibang bansa at binatikos. Mga protesters, wala Ewan ko lang pero wala po ako napanood. Puro ngiti, tawa, puro mainit na pagtanggap, pagsigaw ng Duterte, puro cheer. Yan po yung gumawa ka ng magandang serbisyo. Yan po yung naging kapalit. So, malinaw. Malinaw na yung reaksyon ng mga kababayan natin, malinaw na galit. Galit po sa inyo dahil sa hindi magandang serbisyo. Hindi na nga maganda yung serbisyo, ninakawan pa tayo. At dito naman sa deklarasyon ng World Bank, ito namang World Bank, hindi ko alam kung nabigyan din ng maleta kung bakit nag-declare ng ganito. Ayan, World Bank, PH now an upper middle income country. Tayo daw ay upper middle income country. Pero saan ba kinuha? Ano bang basihan ng World Bank?
Doon lang po yan sa annual GDP natin. Doon. Hindi yata alam, malamang hindi alam ng World Bank na simula ng 2022 hanggang 2025 kung gaano pumalo ang inflation. Yung bilang ng mga nagugutom at bilang ng mga naghihirap. Magkaiba po yun, no? Yung mga nagugutom at naghihirap. Magkaiba po yun. May mga naghihirap kasi pero nakakakain pa rin. At least 2-3 beses sa isang araw. Meron po yung gutom. Talagang parang isang araw na lang kung kumain. Minsan nga ay pumapalya pa. Hindi pa nakakakain. May pagkakataon, may isang araw na hindi sila nakakain. Yun po yung ginagawa sa survey. Hindi alam ng World Bank yata yan. At yung mga foreign investor, wala na. Wala na pong nag-i-invest. Alam ba yan ng World Bank? At yung dollar na tumaas, talaga namang kapag tumaas ang dollar, apektado rin po yung mga bilihin. At tumaas din po yung oil. So dapat na hindi alam yata ng World Bank. At ito naman, pinagmalaki naman ni Bongbong Marcos at sinakyan at panibagong panloloko na naman na ginagawa sa atin kung saan yan daw ang patunay na umuunlad ang ating bansa, ang ating ekonomiya. Patuloy daw na lumalago ang ekonomiya ng Pilipinas. Sa mga nag-react dito, meron namang maganda yung reaksyon, kumbaga kontra yung reaksyon sa una, pero may bawi sa bandang huli. Sabi, maganda raw ito. Kapag nagdeklara daw ang World Bank ng ganito, na may upper middle income na ang bansa, papasukin daw yan ng investor. Hindi rin. Hindi dyan magbabatay ang investor. Tanga-tanga lang ang investor kung dyan magbabatay. Magbabatay pa rin yan sa corruption. Number 2, meron ba talagang sinasahod yung mga tao? Kasi ang tinitignan ng mga investor, consumer. Meron bang pambili talaga ang mga tao? Mag-iimbestiga yan. Magpapadala muna yan ng tao na kung gumagastos ba ang mga tao, karamihan ba, mag-iimbestiga muna yan. Ganyan po yung mga locator po ang tawag doon. Yung mga locator. Tinitignan kung okay na ba mag-business dito sa bansang ito. Meron po silang mga pinapadalang tao kung tawagin ay locator. Nag-iimbestiga po yan. Basta ganun po. Lahat-lahat po tinitignan yan. Pero kung ang bansa ay magulo, no, yung walang peace and order, ang bansa ay corrupt, isa sa magiging problema sa negosyo yan. Ang bansa ay kumbaga walang halos pambili dahil kailangan magtipid, so ipit na ipit yung pera. Mga ganyan tinitignan po ng ng mga investor yan. Hindi dahil nagdeklara ang World Bank na ganito, ang Pilipinas daw ay upper middle income, isusugod agad sila at mag-i-invest. Hindi po yan. Yung nag-comment lang ang binabara ko na hindi yan ang magiging basihan nila, paghuhugutan nila para mag-invest ang mga foreign investor dito. So, yan po maganda nangyari sinusuplak ng mga kababayan natin itong si Marcos, lalong-lalo na itong si Anticler, na talaga namang maraming galit sa kanya. So, yan, naramdaman niya yan. Ngayon lang yata nangyari sa kanya yan, naramdaman niya kung gaano ang galit ng taong bayan. Kaya, Anticler,
hindi ka pwedeng basta-basta gumala. Makakatiting ka talaga ng galit, ng mura, ng kababayan natin Pilipino. Okay, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. See you po sa next vlog. Bye-bye.